Paparating na ang digmaan sa sariling bayan at nauubusan na ng oras at tao si Vladimir Putin. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pananakop, malagim ang pagbabago sa mga harapan. At takot ang Kremlin sa pwedeng mangyari kung malaman ito ng publiko sa Rusya. Ang walang saysay na pananakop na ito ay nagpapalugi sa kanila. Pero sa halip na tumigil, lalong naging malupit si Putin para makahanap ng mas maraming tao sa kanyang gilingan ng laman. Itinulak ni Putin ang buong bansa sa ganap na digital na kadiliman. Pero sumasabog na sa kanya mismo ang kanyang plano. Ang opisyal na dahilan na ibinigay ng Kremlin para sa digital blackout na ito ay sobrang mapagkunwari na pati ang mga tapat na politiko ay hayagang lumalaban na sa rehimen. Napuputol ang komunikasyon ng mga pamilya sa nasa unahan at napapasok ang mga mamamayan sa dystopian na bitag. Ang takot, galit at pagtataksil ang nagtulak sa mga Ruso magsalita. Patunay na ang digmaan ni Putin ay laban na sa sarili niyang mga tao. Lalong lumalawak araw-araw ang mga bitak sa kwento ng Kremlin. At nagsisimula ang ating kwento sa mismong sandali na gumuho ang kanilang mga buhay. Napilitan ang Kremlin i-anunsyo na hindi ipagbabawal ang Telegram sa mga sundalo. Pero para sa sibilyan, bawal pa rin ang Telegram. Simple lang ang dahilan ng pagbawi nila. Inaamin ng Kremlin na kailangan ng mga sundalo ng Telegram sa frontline para sa koordinasyon. Pero pagkatapos ng pagbawi na ito, ang opisyal na paliwanag ng Kremlin kung bakit nila gustong ipagbawal ang Telegram sa simula pa lang ay wala ng saysay. Pakinggan mo ito. Ang seguridad sa impormasyon ay isa sa mga pangunahing bahagi ng labanan sa pagitan ng Amerika at mga bansa ng NATO. Hindi natin magagawa ito sa ibang paraan. Naiintindihan kong abala ito para sa marami, pati ako, dahil may sarili akong Telegram channel na binabasa ng iba. Gayunpaman, may mga kinakailangan ng panahon at mga banta sa seguridad ng information. Kailangan ba nating tumugon dito? Nasa max ka na ba o lilipat ka pa lang? Nasa max na ako, may channel na din doon at lahat ng trabaho ko ginagawa ko na sa max. Hindi ka ba natatakot? Ako hindi. Sabi ng Rusya, gusto nilang ipagbawal ang Telegram dahil ginagamit daw ito ng NATO para manmanan at subaybayan ang mga sundalong Ruso. Binabasa raw ng NATO ang mensahe at galaw nila. Pero sandali, kung kaya ng NATO na subaybayan ang Telegram, bakit ginagamit pa rin ito ng mga sundalo pero bawal sa sibilyan? Hindi makatwiran ang lohika. Kung nabutas ang seguridad ng Telegram, unang ipapasara ang komunikasyon ng militar ng Rusya, hindi ang huli. Ngayon, sinasabi ng Russia na espiya pa rin ang NATO gamit ang Telegram. Pwede naman daw itong gamitin ng mga sundalo, pero bawal sa mga mamamayan para sa proteksyon. Ipinagbabawal ni Putin ang app, pero wala namang saysay iyon maliban na lang kung ang totoong dahilan ng pagbabawal ay walang kinalaman sa NATO. Makikita mo, kung susuriin nating mabuti ang estadistika ng Kremlin na buwan-buwan nilang inilalathala, malalaman natin ang totoong dahilan nito. Sa nakalipas na 2 buwan, may nangyaring hindi pa nagaganap mula nang simulan ni Putin ang 3 araw na espesyal na operasyong militar na ito. Ang hukbong Ruso ay talagang lumiit. Mas maraming sundalo ang napapatay sa frontline kaysa sa kayang ma-recruit ng Rusya sa kanilang bansa. Narito ang eksaktong mga numero. Noong Disyembre, humigit kumulang 35,000 sundalong Ruso ang napatay pero nakapag-recruit lang ang Rusya ng mga 26,000 katao. Ibig sabihin, nabawasan ng 9,000 katao ang hukbo sa loob lang ng 1 buwan. Ngayon, hindi naman ganoon kalaking bagay ang 1 buwan. Lalo na para kay Putin, hindi siya nagmamalasakit sa buhay ng mga Ruso. Pero nagpatuloy ang trend noong Enero. At malamang na magpapatuloy pa ito sa natitirang bahagi ng taon. Ayon sa Defense Minister ng Ukraine, layunin nilang mapataas sa 50,000 kada buwan ang nasasawing Ruso sa labanan. Dahil bumababa na ang mga sign-up bonus sa loob ng Rusya dahil nauubos na ang pera, mas mahihirapan si Putin na palitan ang mga sundalong namamatay sa frontlines. Ito ang dahilan kaya niya ipinapasara ang Telegram. Ayon sa pro-Russian military sources, nagpaplano si Putin ng panibagong mobilization, posibleng full mobilization. Para maiwasan ang dating gulo, agad niyang ipinapasara ang Telegram. Alam nyo na siguro ang nangyari, pero heto ang mabilis na recap. Noong Setyembre 2022, napagtanto ni Putin na tatagal pa ang kanyang special military operation, kaya nag-utos siya ng partial mobilization. Ang resulta ay naging kalamidad para sa Kremlin. Mahigit 1 milyong Ruso,
Karamihan ay mga edukadong profesional na mataas ang kita. Ang tumakas sa bansa kahit kailangan sila ng ekonomiya ng Russia, pero basta na lang silang umalis. Bukod pa rito, libo-libo, marahil 10,000 pa ang nagprotesta sa buong bansa. Kasama dito ang mga lungsod gaya ng Moscow, St. Petersburg at malalayong rehiyon. Narito ang video mula sa protesta. Patuloy ang epekto ng panawagan ni Pangulong Vladimir Putin para sa bahagyang mobilisasyon ng reserbang tropa. Ang hindi tinatanggap na hakbang na ito ay nagpasiklab ng bihirang protesta sa buong bansa na nagresulta sa pag-aresto sa halos 1,200 katao. Sumugod ang mga pulis na naka-armor sa mga nagpoprotesta at inalis ang ilan habang sumisigaw ng ayaw sa digmaan. May ilang Ruso ang nagmadaling bumili ng one-way ticket palabas ng bansa dahil sa takot na baka hindi na payagang umalis ang mga kalalakihang nasa tamang edad. Dahil sobrang sama ng sitwasyon, napilitan si Putin aminin ang pagkakamali ng Kremlin sa utos ng mobilisasyon. Maaaring maliit lang ito sa inyo, pero sa Russia, lalo na kay Putin, bihira ang politikong umaamin ng pagkakamali sa publiko. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang mobilisasyon. Ngayon, sinusubukan ulit ni Putin dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Naipit ang hukbong Ruso o sa linya ng labanan. Nangako si Putin noong Oktubre na sasakupin nila ang Pokrovsk. Pebrero na ngayon at hindi pa rin ito nangyayari. Nawawalan ng 10,000 sundalo ang Rusya bawat buwan at kailangan ni Putin ng mga tao. Walang kakayahan ang ekonomiya ng Rusya na tuloy-tuloy magbayad ng milyong-milyong rublo na bonus para lang mas maraming tao ang magpalista para mamatay sa frontline. Kaya bumababa ang mga bonus, pero patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay. Kaya ang tanging opsyon ay sa pilitang mobilisasyon. Kaya maaga siyang naghahanda. Isara ang Telegram para pigilan ang pag-organisa ng protesta. At i-anunsyo ang mobilisasyon kapag hindi na makalaban ang mga tao. Hindi naman tanga ang mga Ruso. Alam nila ang nangyayari at lumalaban sila ng hayagan. Gusto ni Putin na lumipat ang lahat sa Max, isang messenger app ng estado na gawa ng security services ng Rusya. Sabi niya, napakaligtas at hindi ito mahak. Ganito naman ang reaksyon ng karaniwang Ruso mula sa street interview sa Rusong TikTok. Ну, на Макс переходить я не планирую никак. Max? Nako, hindi talaga. Lilipat lang ako sa Max kapag patay na ako. Kalokohan yan, nalilik ang data at walang protection. Kaya kahit sinong marunong na estudyante sa ikalimang baitang, ewan ko, kayang i-hack ka. Nakakatakot, Max. Hindi kami lilipat dahil spyware ito, hindi kami papayag. Ano ang susunod mong gagawin? May paraan bang malampasan ang pagbagal? Gamit ang kalapati? Patuloy mo pa rin bang ginagamit ito? Ako, nagpapatuloy pa rin. At kung tuluyan na itong mablock, iniisip mo bang lumipat sa Max, halimbawa? Gamit ko rin ang Max at hindi ito mabablock. O sige, Max, siguradong hindi agad-agad, tutol ako. Gamit mo pa rin ba ang Telegram? O Hanggat maaari. Walang mga video muna. mga mensahe lang. Siyempre, Magpapatuloy ako. Meron bang uri ng moral na pagkapagod mula rito? Oh, matindi. Naniniwala ako na ito ay isang pagtatangka na isensor ang impormasyon para magkaroon lang ng isang pinagmumulan. Halimbawa, ang Max lang, isang Telegram channel kung saan sila kumukuha ng impormasyon na pabor sa estado. Naniniwala ako ayon pero may VPN, may proxy. Marami akong kilala sa front na hindi masaya sa pagbablock. Yan lang masasabi ko. Недовольны этой блокировкой. Вот. Ano plano mo pagkatapos nito? Magpapatuloy ka ba sa Telegram o lilipat sa Max? Hindi ako lilipat sa Max kahit ano mangyari. Patuloy ko gagamitin ang Telegram. May bayad akong VPN at ayos lahat ngayon. mahalaga talaga yung huling bahagi na yon. Milyon-milyong pamilya ang may mga sundalo sa front lines. Ang tanging paraan para makipag-ugnayan sila ay sa pamamagitan ng Telegram. Ngayon, pinapaalis ni Putin ang mga sibilyan sa Telegram. Pero pwede pa rin ito sa mga sundalo. Paano ngayon makakakontak ang mga pamilya sa mga mahal nila, lalo na sa Ukraine? Hindi nila magagawa. At yan mismo ang dahilan kung bakit maraming Ruso ang galit na galit tungkol dito. Kahit ang mga politikong Ruso ay hayagang kinokondena ang pagbabawal dahil sa rason na ito. Isang miyembro ng parlamento ng Rusya ang nagpapaliwanag ng matinding epekto nito sa kanila. Pakinggan ninyo. Sino ang gumagawa nito? Sino ang bumabagal? Telegram ba? Pumunta kayo sa front lines at sumali sa SMO para sa mga lalaking nagbubuwis ng buhay
Ito lang ang paraan nila para makausap ang pamilya nila. Ano bang ginagawa ninyo? Mga tanga ba kayo? Tinatawag ko lang kayo sa tamang pangalan. Mga tanga kayo. Nangangalap ng pondo para sa SMO gamit ang Telegram ang mga tao. Para sa maraming tao, ang tanging paraan para makipag-ugnayan sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay ay sa pamamagitan ng mga channel sa Telegram. Oo, mahusay na messenger ang Max pero dapat hayaan ang tao pumili ng gusto nilang gamitin. Sila ba ang pumipili? Gusto kong ulitin, ang mga gumagawa nito ay mga walang hiya, mga walang hiya. May mga namamatay doon para sa Rusya, para sa mundong Ruso at ano ang ginagawa ninyo? Matauhan na kayo. Hindi ito oposisyon, kundi miyembro ng sariling gobyerno ni Putin ang nagsabing sakuna ito. Paano tumutugon ang Kremlin dito? Inuutos nila sa propagandista na ipakitang positibo ang pagbabawal? Na parang pinoprotektahan ng gobyerno ang publiko. Makinig ka lang sa mga bagong utos sa Russian State TV. Tara na, alisin na natin ang mga ilusyon. Hindi, seryoso. Nabasa ko na lahat ng reaksyon ng pagkabigla at pagkadismaya tungkol sa Telegram sila. Tungkol sa kaginhawaan at ang aking kaginhawaan tungkol sa epekto. Sa frontline, Parang nasa frontline talaga ito. ano ang problema sa Telegram? Isa lang ba? Kombinyente ba gamitin ang Telegram? Oh, sobrang kombinyente. Gusto ko ba ito? Oh, gusto ko ito. Sundin mo ang mga batas. Alam mo kung gaano ko kagusto ang GPS, hindi ka panipaniwala. Pero nang nagsimula ang digmaan sa Ossetia, para tumigil na ang pagpatay sa mga tao, laban ito sa Georgia para pilitin silang makipagkapayapaan. Agad na pinutol ng mga Amerikano ang GPS, inilalantad din nila ang lokasyon natin. Hindi ito unang beses na pinahina ni Putin ang kanyang bansa dahil sa seguridad. Pinatay rin niya ang GPS sa lahat ng lungsod sa Rusya, pati Moscow at St. Petersburg. Sabi niya, ginagamit ng Ukrainian ang GPS para idirekta ang mga drone sa mga refinery at lumang imbakan. Ngayon, hindi na makapag-navigate ang mga Russian sa sarili nilang lungsod at hindi sila masaya. Isa ito sa pinaka-viral na video sa Russian social media. Ipinakita ko na ito sa inyo ilang buwan na ang nakalipas. Pero kung di nyo nakita, panoorin nyo ulit. Heto na. Gumagawa sila ng video na parang di ko alam magmaneho kaya magmamaneho na lang ako hanggang pintuan. Nakakainis, may meeting pa ako at nag-ayos pa ako. Napakaswerte ko na nakilala kita, napakaswerte ko talaga. Hindi ko kaya at di rin ako makakarating dahil hindi gumagana ang navigator dito sa sentro. At ano sa tingin mo? Nag-drive ako ng 1 oras sa paligid ng Kremlin, hindi ako makaliko sa gusto ko. At hindi ko talaga kayang basta-basta na lang bumalik, hindi ko kaya. Kaya naiintindihan mo, pupunta ako sa MCAD para makabalik ako. Masaya akong makasama ka. Kailangan ko talagang pumunta doon pero hindi ko magawa dahil hindi ko alam kung saan liliko. Naiintindihan ko naman na siguro kailangan kong pumunta sa kaliwa o kanan. Kasi alam mo na wala namang malinaw na likuan sa Tverskaya. Pero alam mo, paikot-ikot lang ako at sa huli, naliligaw na. Kalokohan to. Nag-drive ako ng 1 oras, hindi ako nag-e-exaggerate. Ngayon, heto ako, papunta na sa Moscow Ring Road. Tatakas na lang ako sa MCAD kasi kailangan kong pumunta sa sentro ng Moscow. Pero papunta ako sa Ring Road kasi hindi ko alam kung nasaan ang U-turn. Nakakainis, parang sa Kimki ko lang nalalaman lahat kasi dun kaya kong mag-navigate kahit walang tulong. Sobrang sama ng loob ko, nakakahinayang talaga. Hindi ko na kaya. Naiinis lang siya, yun lang, sobrang sama lang talaga ng loob ko.